Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Natin, ito po, in-expose po ni Senator Raffy Tulfo. Matutuwa ako kay Senator Raffy Tulfo. Pero sana masagad yung tuwa ko, no? Bibihira ako natutuwa rito kay Raffy Tulfo. Pero this time, ay natuwa po ako. Kaya lang, may kaya lang yan eh. Pag tinuloy-tuloy. Kasi natuwa rin ako sa PCSO eh. Di ba? In-expose niya rin eh. Kaya lang, lumungkot tayo nang wala ng follow-up. No? Alam niyo pa na panahon, bumibilib tayo kay Tulfo. Pero dahil sa may naranasan na tayo, bumilib din ako nung PCSO eh. Okay yan. In-expose ni Tulfo yung mga imposibleng tama ng PCSO. Kaya lang di tayo bumilib nung biglang tumahimik eh. Tapos walang resolusyon, no? Wala silang ano yung gagawin? Walang heads must roll. Eto na naman, basahin po. Iba po to sa sagutan sa ha. 'Di ba guess na nila si Yulo, nagkasagutan na diyan sa may para mabigyan lang kayo ng background. Ang sagutan nila diyan sa may Chocolate Hills. Yung ano pa rin yung very technical eh. Sino yung nag-aproba, bakit na-aprobahan, dapat tapos na yun. Di ba? Kung na-aprobahan man yan, may nag-aproba man. Kasi ang sinisisi nila, ang ginagawa nila scapegoat, yung mga barangay captain. Sabi kasi ng DNR, kahit kami yung chairman, may barangay captain pa rin. Sila yung mga nakakarami, sila daw yung nagbotohan. Sila, parang sinasabi nila na sila yung halos nagbigay ng, hindi makapaniwala yung mga senador sa ganung katwiran. Lalo na ako. Paano nyo kung mapapaniwala dyan na ganyan ang katwiran, hindi nyo alam? O sige, palagay nyo nang hindi nyo alam. Palagay nyo na naghuhugas kayo ng kamay. No? Wala talaga kayo, mga barangay tsaka local officials lang yung nag-aproba. Anong gagawin nyo ngayon? Protected area. Ang tanong ko lang, sa batas ba pag sinabing protected area, pwede po yung magtayo ka ng resort dun sa pagitan ng mga Chocolate Hills? Lahat naman nagsabi, hindi eh. O bakit? Ang the best po dyan, kung kaya, ang hirap po mag-suggest ng ganun, ng kung kaya eh. Malamang hindi kaya. The best dyan, kung may illegal structure, buwagin, di ba? Madaling magsabi, no? Kung fans ka ni Duterte, madali lang kay Duterte yan. Sabi nga sa inyo, mas mayayaman yung mga taga-Boracay. Bilyonaryo yung mga yun, ilan yung tinastas. Yung kay Pacquiao yata yung isang resort dun. Tinastas din yun. Hindi kayo makakapalag kasi yan yung batas eh. Okay, so anyways, ito po ang expose ni Raffy Tulfo. Ayan. Kaya sabi ko nga, okay yan dito ako medyo believable ka rito. May kondisyon yung pagkabilib ko pag natuloy-tuloy mo to. Pero pag biglang namatay yung issue, alam na ng mga audience kung ano nangyari. Ito po ang sinabi ni Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo on Friday raised a conflict of interest with Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga. Yan. Loizaga nga pala dapat. Yulo dati. Napangasawa niya nga pala si Ginebra. Si Chito Loizaga. Okay. Yung kay Tulfo, yung mga Yulo family daw ay nagkaroon ng 40,000 hectares, no? Sa towns of Coron and Bosungwa. Yan. Ayon kay Tulfo, ito po yung tinatawag na yung 40,000 daw na to. Ayan, no? In 1975, then President Ferdinand Marcos Sr., 1975 pa to, matagal na to. Hindi pa tao yung karamihan sa inyo. Issued Presidential Proclamation number 1387 declaring 40,000 hectares land area in Busuanga and Coron as pasture reserve, a protected area owned by the state, no? So owned by the state 40,000 hectares, no? Dineklara ni Marcos Sr. na protected pasture reserve
Okay. Pero pag-aari ito ng Estado. Ayon pa kay Tulfo, 1 taon matapos ideklara ni Marcos na ito ay protected reserve. Pasture reserve pala. Pasture reserve. Siguro pasture. Sa pagkakaunawa ko rito, yung pasture, yung reserve yan para sa mga baka, di ba? Kaso pag-aari ng gobyerno. Yan state-owned. Malinaw, 40,000. Okay. Pero pagkalipas ng 1 taon, the Yulos allegedly obtained said property. Ito po ay pag-aari ng gobyerno. Pagkalipas lang ng 1 taon, ayon kay Tulfo, ito raw po ay naging pag-aari ng mga Yulo. 40,000 hectares. Napakalaki po. Okay. So ito po ay DNR Chief's privately owned Yulo King Ranch has been branded the largest agrarian anomaly. Grabe, no? Largest agrarian anomaly. Makinig tayo, Every year, from 2015 until now, hundreds of farmers would hold a protest in Palawan as they request that the small 900 hectares land, which is part of the YKR, be distributed. So, 900 hectares lang yung hinihingi nitong mga magsasaka sa 40,000 hectares. So, konting bahagi lang ng 40,000. Taon-taon daw mula 2015. Kaya po, ang tanong ni Tulfo ay eto, no? Sana. Teka muna, bit na wala rito. Ito. In light of the environmental woes over the private resorts built within the protected areas, Tulfo cited Section RA 1138, which directs DNR Chief to carry out the mandates of the law to take care of the protected areas. Kaya lang, ang sinabi nga ni Senator Tulfo, kung meron siya pag-aari na ganyan, may conflict of interest nga raw si Yulo. At hindi siya nababagay. Kung may conflict of interest ka, hindi ka bagay, no? Kaya niya kino-question kaya ganun yung pag-question niya kasi si Yulo mismo ay natituluhan nila yung pag-aari ng alam niyo yun, nakinabang siya riyan sa mga protected area na yan. Yan yung pagkakaunawa ko, no? Ito po. So, gusto ngayon sa makatwid, gusto pong paimbestigahan, gumawa ng resolution si Tulfo para imbestigahan mismo si Yulo kung siya po ay may conflict of interest, kasi kung siya mismo may conflict of interest, ayon kay Tulfo, ay mako-compromise yung mga objectives ng departamento sa pag-enforce ng mga batas regarding protected areas. Okay? Katulad po ng pag-angkin, pagkakaroon ng lupain ng mga Yulo noong 1976. Yan po ang gustong imbestigahan ni Tulfo. Di ba ang ganda? Ang question, sana matuloy-tuloy magkaroon ng resolution na makita natin yung na may napaparusahan o natatanggal sa pwesto, no, sa mga investigasyon na to. Kasi batas o kaya napakulong, napatanggal sa pwesto. Kasi kung mayat-maya po, kasi eto na yata yung Senado na may pinakamarami. Imaginein po noon umangal na tayo kay Grace po. Natatandaan ko yan Nung bagong upo si Grace po na senador, mahilig po yan magpahiring. Pero in comparison po ngayon sa panahon nila Tulfo, Diyos ko, araw-araw yata may hearing. Ngayong panahon na ngayon, nadamihan na tayo nung bago si Grace po. Ngayong bagong upo si Tulfo, mas marami po nahihiring ngayon. Ang katulad nga ng topic natin kagabi, sana lang yung mga mamamayang Pilipino may mahita dyan sa hearing. Hindi ko po sinasabi na tama si Tulfo, mali yung mga Yulo. Pero yan po mga magagandang imbestigahan. At sana, makarating po tayo doon sa dulo na magkaroon ng katarungan yung paggastos namin ng investigasyon nyo. Kasi kung imbestiga lang kayo na imbestiga, tapos wala po nahihita sa mga investigasyon, inaaksayan nyo lang, hindi lang po yung panahon na nyo Inaaksayan nyo lang yung panahon nyo na pinasusweldo namin
at pera ng taong bayan na ginagastos diyan sa mga hearing. So yan lang po. Sana hindi hanggang investigasyon lang. Kasi nakakadala. Ang dami na eh, 'di ba? Inisa-isa natin kahapon. Wala naman na batas na nalilikha. Wala rin namang mga yun na lang, yung sa brownout, wala namang heads roll o heads na nag-roll. Brownout. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.